Magandang araw, Ashton. Ako si Mark Jason Celon Bote. At ngayong araw ay ating masasaksihan ang mga nagwagi sa Patimpalak noong nakaraang Cluster Festival of Talent. Narito si Thea Erica Otico, magbabalita. Salamat, Mark Jason. Ngayon naman, nandito tayo sa upang alamin mga panayam ng mga nagwagi ng unang pwesto sa naganap na SIPOL o tinatawag natin na Cluster Festival of Talent na ginanap noong ika-25 ng Pebrero. We actually have no idea about the category given to us, but we prepared by contacting some of our friends po na merong experience for Project Makabansa, and of course our teachers, the student teachers, and some of the other teachers are there to support us, and we were actually able to prepare by rehearsing in front of them, asking about their suggestions, their ideas, and marami kaming nabago in our project, in our paper, in our presentation entirely because of them. And I think they are one of the reasons then how we won. Ngayon, nalaman natin ng mga panayam ng mga nagkamit ng unang pwesto sa ginanap na Cluster Festival of Talent na ginanap noong ika-25 ng Pebrero. Muli, ako si Thea Erica C. Otico, nagbabalita. Balik sa'yo, Mark Jason. Maraming salamat, Thea. At ngayon ay nasaksihan natin ang mga naging preparasyon o paghahanda sa ginanap na Cluster Festival of Talent ng mga bawat kalahok. Ngayon naman, dumako tayo sa larangan ng matematika. Andito si Trixie Ricabo, magbabalita. Maraming salamat, Mark Jason. Ngayon, kasama natin ang nagawin ng kalawang pwesto sa Math Quiz noong Division Math Fair. Kung ako tatanungin, lahat naman yun mahihirap yung tanong eh. Lalo na yung mga parte na walang choices kasi mas mataas yung chance na hindi tama yung sagot ko syempre. Pero ang ginawa ko doon, kapag hindi ko yung sagot, nilalagpasan pa lang muna sila. Tapos pag natapos ko yung mga madadali, tsaka pa lang sila yung mga sinasagotan ko. Tsaka wala naman nagawa yung pagpapanik ko. Tsaka pag nagpanik naman ako, wala naman magagawa yun para masolve ko yung mga problems nito. Yun lang naman. Ngayon, nalaman na natin ang opinion ng nagwagi ng nakaraang Division Math Fair. Muli, ako sa inyo si Ricabo, magbabalita. Balik sa'yo, Mark Jason. Maraming salamat, Trixie. At ngayon naman tayo dumako sa paparating na Regional School Press Conference na gaganapin sa Marso 18, 2026 na isang estudyanteng papuntang RSPC muli. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Trisha Maytandok, isang estudyante at back-to-back RSPC qualifier na nakilahok sa Division Schools Press Conference na ginanap noong Disyembre 4 hanggang 5, 2025 sa Malhacan Integrated School. Alamin natin ang kanyang paghahanda at inspirasyon bago sumabak sa Regional Schools Press Conference. As an RSPC qualifier, bilang news writer o manunulat ng balita, pinaka-importante talaga dyan na bilang isang mamamahayag ay marunong tayong maging aware tungkol sa mga balita na nangyayari, hindi lang sa lalawigan na meron tayo, kundi pati na rin sa buong Pilipinas, gayon din sa buong mundo. So bilang RSPC qualifier, pinapaigting ko yung pagsusulat ko ng balita sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga balita, panonood, saka sa pagsangguni na rin sa aking coach patungkol din sa mga isinusulat ko. Kung tama ba ito, may kailangan pa bang baguhin, may kailangan pa bang i-improve doon sa balitang sinusulat. At atin ang nalaman ang panayam ni Trisha Maytandok ukol sa kanyang inspirasyon at paghahanda sa darating na RSPC qualifiers. Jaira Mea Viernes, nagbabalita. At dyan nagtatapos ang ating panayam kay Trisha Maytandok na handang ipakita ang husay at dedikasyon sa darating na RSPC. Jaira Mea Viernes, nagbabalita. Balik sa iyo, Mark. Maraming salamat, Jaira, at salamat din sa ating mga tagapag-ulat para sa araw na ito. Ito ang pintig ng balita, lagusan ng katotohanan, para sa bayan, para sa kabataan. Muli, ako si Mark Jason Celon Bote, ang punong tagapagdaloy ng balita para sa araw na ito.